balita na nangunguna sa lahat ng pahayagan, maging sa telebisyon, ay may kinalaman pa rin doon sa tinatawag na COVID-19. Sang-ayon sa ulat ng mga balita na pandaigdig o yung world news, ang COVID-19 ay patuloy pa rin na ito ay lumalala. Patuloy pa rin ito na nagkakaroon ng paglawak ng mga naaapektuhan virus. At maging dito sa ating bansang Pilipinas, ito pa rin ang patuloy na trend ng pagdami ng COVID-19 na yan. Patuloy pa rin na dumadami sa ating bansa. Kaya dahil nga rito, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa maraming bahagi ng mundo ay nagkakaroon ng tinatawag na malaking pinsala sa ekonomiya. Yung mga kinabubuhay ng tao sa lahat ng aspeto ay napakalaki ng naging epekto, naging kasiraan sa tinatawag na paglago ng ekonomiya, maging doon sa tinatawag na pangangailangan o yung basic needs ng mga tao na kung saan ay talagang marami ang mga hindi natutugunan. Kaya nga dahil dito ay nakikita natin at napabalita sa mga pahayagan, sa mga TV na maraming mga tao ang nagagalit, maraming tao ang nagpapanik dahil nga dun sa yung kanilang basic needs na kinakailangan nila ay tila baga hindi natutugunan. Na sa kanilang isipan ay para bagang sila o yung kawalan nito ay kanila nang ikamamatay. At kung sila ay patuloy na mamumuhay sa ganung klase ng sitwasyon ng kanilang buhay, ay tila baga napakahirap at hindi na kinakailangan pang magpatuloy. Ngunit siyempre sa umagang ito, kaya tayo makakapakinig ng salita ng Diyos upang sabihin ng Diyos ang kabaliktaran ng mga iniisip at mga inaasahan ng mga tao patungkol sa negatibong nangyayari sa ating kapaligiran. Kung paano tayo ay patuloy na magiging galmante, kung paano pa tayo ay maging patuloy na matatag sa ating mga inaasahang pangako ng Diyos, kung paano tayo ay magpapatuloy sa kabila ng mga pangit na karanasan. Ang Biblia po ay magbibigay sa atin sa umagang ito ng giya o ng guide kung paano natin ito magagawa. Yung tayo ay magpatuloy na may matatag na pananampalataya sa ating buhay Kristiyano. Kung ano yung ating dapat gawin sa panahong gaya nito, na tila baga palala, kaya kung magpapatuloy pa ay para bagang napakahirap. Ang ating magiging saligan sa umagang to, yung tala ng kasaysayan sa buhay ni Joshua. Ito po ay nakatala sa Josue 1:1 hanggang 9. Ang pangyayari kung ito ay naganap matapos ang 40 years na ang kanilang leader o ang lingkod ng Diyos na si Moises ay pinangunahan sila ng merong buong katapatan, pagsunod. Ngunit sa pagkakataong ito ng Josue, dito sa ating pag-aaralan, si Moises ay wala na, kinuha na ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, yung napakalaking responsibilidad na kung saan yung pangangalaga sa bayan ng Diyos, yung pangunguna sa bayan ng Diyos, ay napaatang sa balikat ni Josue. At ang kasaysayang ito ay marami tayong mapupulot na gabay sa ating kapanahunan kung paano tayo magpapatuloy na may katatagan sa kabila ng sitwasyong ating nararanasan. Una, siyempre, sangayon sa ating saligan at pag-aaralan sa Josue, merong dapat tayo na gawin para tayo ay patuloy na makaagdon sa tinatawag na buhay natin bilang Kristiyano. We believe that we will survive this. Naniniwala po tayo na tayo ay magiging matagumpay. Malalampasan natin ito, tayo magiging mga victorious. Pero ang paalala sa atin natin Diyos, at siyempre, sangayon dito sa ating pag-aaralan, ang unang dapat na gawin natin, get a vision of the victory that God wants us. Dapat makita natin na merong pangitain o dapat makita natin yung pangitain na kung saan ibinibigay sa atin ng Diyos, ipinatatanaw sa atin ng Diyos na merong pagtatagumpay dun sa kabila. Na hindi ito dito lamang, kundi dapat makita natin yung pangitain, dapat magkaroon tayo ng pangitain na merong pagtatagumpay na inilalaan sa atin, ang ating Diyos. Kaya dapat tayo ay sumulong, mag-move on, imbis na tayo ay makasama doon sa mga sumasalungat, doon sa mga nagkakaroon ng negatibong kaisipan, yung tinatawag na pagkakaroon ng kawalan ng katiyakan,
kung ano yung kahihinatnan kinabukasan, at ang tila baga maliwanag na nakikita kung magpapatuloy pa sa ganitong sitwasyon, ang nakikita ng marami at maging ng ilang kakristyanuhan ay kapahamakan. Pero siyempre dapat makita natin yung pangitain na kung saan dito sa kalalagayan ni Josue ay pwede nating damputin para tayo man ay magkaroon ng pagtatagumpay sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. But ang istorya po rito ni Josue, sa panguna ni Josue kasama niya si Caleb at yung mga niloob ng Yahweh na makakarating sa tinatawag na lupang pangako. Bagaman meron silang nakikitang problema. Kasi bago sila pumasok, nagpadala muna ng 12 tiktik si Moises sa pangunguna ni Josue at nila Caleb. Sila'y pumasok sa Kanaan at nang sila'y makarating doon at mag-report, lahat sila'y nakita nila yung napakalaking problema doon sa lupang pangako na kung saan ay ibinibigay o inilalaan ng ating Diyos. Napakalaki ng problema. Problema na hindi lamang magdudulot sa kanila ng hirap ng buhay, kundi magdudulot ng pagkapahamak ng kanilang buhay. Kaya para sa kanila, ito isang bagay na kung hindi maliwanag yung pangitain ng Diyos kina Josue at kina Caleb, hindi sila papasok sa lupang Kanaan. Hindi sila magpapatuloy. Hindi sila mag-move forward. Titigil na lamang sila. Ang sabi rito sa verses 1 to 3, ibinigay ng Diyos yung pangitain kay Joshua bago sila pumasok. Sa verse 1, sabi po rito, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon himanda ka at ang buong Israel. At tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Hindi pa man nakakarating sina Josue, ay ipinakita na ng Diyos yung pangitain sa kanila na bagaman mahirap yung magiging sitwasyon, ang sabi rito, ibinigay ko na sa inyo. Ibinigay ko na sa inyo yung lupain inyong mararating. Ito isang bagay na sa ating buhay dapat makita rin natin ito. Kung tayo ay sa ating pakikipag-usap sa ating Diyos, sa ating pakikipagrelasyon patuloy na mataimtim sa ating Diyos, meron siyang gabay na ipinibigay sa atin. May mga pangitain siya na ibinibigay sa atin. Katunayan, maraming salita ang Diyos. Natutugon doon sa lahat ng ating mga alalahanin. Nakasulat na napakarami sa Biblia na kailangan lamang ipaniwalaan natin. At ang kailangan, hindi lamang sapat na tayo maniwala sa isipan, kundi i-commit natin ang ating buhay, umaksyon tayo, para tayo ay magkaroon ng tinatawag na pagtatagumpay. Noong time na yun, alam nyo mga kapatid, si Joshua ay halos 60 years old na sinabi sa kanya na pangunahan mo ang aking bayan. Pangunahan mo. Sa kabila na nasa edad na siyang ganon at napakahirap ng sitwasyon, Joshua grabbed the opportunity. Para sa kanya yung pagpasok sa lupang Kanaan, bagaman napakaraming problema ang kakaharapin, itinuring niya yon na isang oportunidad para sa kanya. Hindi siya natakot kasi may pangako sa kanya ang ating Diyos. Nasa umagang ito rin yung nais na may apply natin sa ating buhay. Ito yung opportunity sa atin. Yung nangyayari ngayon sa ating paligid. Na maraming epekto ang nagagawa, negatibo sa buhay ng mga tao patungkol dyan sa COVID na yan. Pwede natin gamitin to bilang oportunidad bilang mga Kristiyano. I-grab yung opportunity para yung mga taong yun ay maabot natin, matulungan, at maibigay. Magamit tayong mga instrumento para yung pangangailangan nila ay matugunan. Upang magkaroon ng buhay na nais ng Diyos ay matugunan sa mga pangangailangan at matanggap yung tinatawag na mga pangako ng ating Diyos. Tayo ang gagamitin. Sa mga panahong kritikal na tulad dito, tayo ang gagamitin ng ating Diyos para yung kanyang kapangyarihan ay mahayag sa buhay ng maraming tao. Every crisis is an opportunity for us to show how powerful our God is. Lahat ng crisis na meron sa mundong ito'y oportunidad para dapat sa ating lahat upang maipakita natin kung gaano kapangyarihan ang ating Diyos. Alam niyo po sa Biblia, napakaraming mga kasaysayan na kung saan
ang ating Panginoong Sus ay naipakita niya yung kanyang kapangyarihan sa panahon na kung saan napakaraming problema. Sa anong mga pagkakataon na ipakita ng ating Panginoong Sus yung kanyang kapangyarihan? Meron diyang may sakit, matitinding sakit, may mga bulag, may mga pingi, lahat. Napagaling niya lahat. Napagtagumpayan niya yung karamdaman. Meron dyan na matay na. Pero ipinakita niya sa sanlibutan na kaya niyang buhayin ang tao. Maraming naranasan na mga bagyo, literal na bagyo sa karagatan. Pero ipinakita niya na ang kanyang kapangyarihan na hindi lamang sa tao, maging sa kalikasan. Yung kawalan ng pagkain, libo-libong tao walang makain. Pero ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananampalatayang may panalangin. Panalangin may pananampalataya. Kaya yung nangangailangan ng pagkain ay biglang nagkaroon ng maraming pagkain. Mga masasamang espiritu na umaalipin sa mga tao. Lahat yun. Gumawa ang ating Panginoong Sus. Yun ang naging pagkakataon upang ipakita yung kanyang kapangyarihan. At dahil dito sa mga pangyayaring yun, marami ang nanalig sa ating Diyos. Marami ang tumanggap sa ating Diyos bilang kanilang tunay na Diyos at tagapagligtas. Nahayag ang kanyang pagiging tunay na Diyos sa buhay ng bawat isa. Gaya ng bawat isa sa atin. Every time na meron tayong naranasan, gaya ng aking binanggit kanina, ang Diyos ay naglalaan sa atin ng panibagong muling oportunidad upang tayo ay makabahagi sa buhay ng mga tao na sila ay magkaroon ng pagbabago. Mula sa buhay na kung saan hindi nakalulugod sa Diyos, sila lahat ay mailapit patungo sa Diyos. Pero dapat, para magawa natin yun, dapat meron tayong clear vision. Dapat maliwanag sa atin kung ano yung plano ng Diyos kung bakit ang mga bagay na ito nangyayari. Hindi dapat na makita natin na titigil tayo na may negatibong nangyayari kasi makasalanan ng bansa. Hanggang dun lang. Kundi makita natin kung ano yung purpose ng Diyos sa isang bansang makasalanan. Kung bakit nakakaranas ng tinatawag na pagsubok ng mga krisis sa buhay ng tao. Ang isang maliwanag na pangitao, yung clear vision, kung yan ay magkakaroon ng malalim na commitment sa bawat isa sa atin. Pag natapos ang krisis na ito, at tayo tumugon, nakita natin yung vision, grab natin yung vision, and then ikinumit natin ang buhay natin for that vision para mangyari yung kalooban ng Diyos. Pag natapos yung krisis na ito, paglingon natin sa pangyari, makikita natin yung tinatawag na yung sense of satisfaction. Kasi bakit? Kasi naramdaman natin na naging kabahagi tayo sa plano ng Diyos. Naging kabahagi tayo sa pagliligtas ng maraming tao. Without clear vision, matatapos pa rin ang krisis nito. Pero pagdating ng pagkatapos ng krisis na ito, mag-iisip tayo, ano ba yung hindi ko ginawa na dapat ay ginawa ko? At ano man yung mga bagay na dapat ay hindi ko ginawa, pero ginawa ko naman. Hanggang sa dulo na nawala na yung krisis, hindi pa rin maliwanag sa atin kung bakit ito nangyari. Pero kung tayo ay magkakaroon ng maliwanag na pangitain, na tayo laging makikipag-usap sa Diyos, hihingi ng guide sa Kanya, at ito'y ilalagay natin sa ating buhay para tayo maging kabahagi doon sa plano ng Diyos sa Kanyang bayan o sa bayang Pilipinas, makikita natin yung tinatawag na kagalakan. Kasi nalaman natin na ang buhay natin ay may halaga. Kasi ginamit tayo ng Diyos para sa buhay ng maraming tao. Alam niyo po, sabi nga, ang pangitain o ang vision, ito'y napakahalaga, nagbibigay ng halaga doon sa walang halagang buhay. Kasi ang isang tao, kapag walang pangitain sa kanyang buhay, walang pangarap sa kanyang buhay, yan ay buhay na para bagang kamot may, ano na lamang ang mangyari. Ang ating Diyos, hindi ganun. Ang buhay ng isang Kristiyano ay nakaplano yan sa Diyos. Na ang kinakailangan na lang natin ay sundan yung plano. Yung vision na kung saan ay binibigay sa atin. A clear vision is not always about what we are doing. Yung pangitain na tinatawag ay hindi lamang sa kung ano yung ating ginagawa, kundi why are we doing it? Kundi bakit natin ito ginagawa?
Kasi pwede tayo lahat gumawa. Di ba? Pwedeng lahat tayo gumawa. Maraming dahilan. Kasi para tayo makalabas ng bahay, makatakas tayo dun sa tinatawag na lockdown. Di ba? Pwede tayong gumawa. Pero ang tanong, bakit natin ito ginagawa? Kaya marami tayong pwede na sa buhay natin ay maging kagamit-gamit. Una sa lahat, kinakailangan clear sa atin. Maliwanag sa atin kung bakit nangyayari ito. Alam natin may plano ang Diyos. At kung tayo naniniwalang may plano ng Diyos, magtiwala tayo ang plano ng Diyos para sa best ng kanyang mga anak. Pangalawa, na dapat natin gawin para tayo mag-move forward. Take courage in God's promises and presence. Dapat may tapang tayo. Nakita natin yung vision na gusto natin itong isa kabuhayan. But we need to have courage. Tapang, lakas ng loob. Yung opportunities na meron tayo ngayon, ano yung opportunities na meron tayo ngayong nakikita patungkol sa kalooban ng Diyos? Sa buong mundo, napakaraming tao ngayon ang tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ay isang opportunity na kung saan yung kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao na maligtas ay nagkakaroon ng kaganapan. But Satan will not take it sitting down. Hindi tayo papanoorin ni Satanas na nakikita niyang, ang daming tumatanggap kay Kristo. Ang dami ngayon na nagpupuri sa Diyos. Hindi niya hahayaan na yun may patuloy. Gagawa siya ng hakbang. He will challenge. He will make oppositions. Maraming maririnig kung paano tayo ay maraming kakaharapin, babakain. Alam niyo sa verse 4 ng Joshua, pinaalalahanan ng Diyos si Josue. Kasi sabi ng Diyos, pumasok kayo doon, ibinigay ko na yan sa inyo. Pero may paalala ng Diyos. Ang sabi niya, pinaalalahanan na sila ay papasok sa lupain ng mga Hiteo. Ibig sabihin, an enemy territory. Ito'y isang lupain na hindi walang nakatira. Ito'y isang lupain na merong nagmamay-ari. Kaya ang sabi ng Diyos kay Josue, ang pupuntahan nyo ay lupain ng mga kalaban. At para ikaw ay tumuloy sa ganong misyon, kailangan mo yung tinatawag na tapang. Salamat sa Diyos, si Josue, buong-buo ang kanyang tapang kasama si Caleb. Buong-buo ang kanilang tapang na sila'y pumasok doon sa lupang Kanaan. Kaya sabi ng Diyos kay Josue, sa 6 hanggang 4 hanggang 6, sabi rito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ay mamumuno sa bayang ito, sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Sa verse 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anuman nakasa doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Alam niyo po, napakasarap ng pangako ng Diyos eh. Bagaman sinasabi niya sa kanyang bayan, oo, talagang ito, meron kayong pagdaranasan na may tinding labanan, na maaaring mabingit ang inyong buhay dito. Pero meron siyang pangako agad eh, di ba? Ang sabi rito, magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Sa atin ang mga Kristiyano, it takes courage to move forward. Tayo sa ating sarili, ano yung ating ngayong pananaw? Nung mga nakaraan, ano yung ating mga naranasan? Ano yung ating naging mga komentaryo patungkol sa gobyerno? Ito ba ay nagpapahayag ng isang matatag, matapang na Kristiyano na nananalangan sa pangako ng Diyos kung ano yung pagpapala na kanyang nilalaan kung tayo magkakaroon ng tunay na pagsunod sa kanyang looban? Alam natin lahat, simula pa, there are sacrifices in following the will of God.
Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay punong-puno ng sakripisyo. Kung kaya lamang natin nagagawa ang pagsunod sa Diyos, sa kung ano yung pinagagawa ng Diyos kasi kaya natin gawin ito, o may kapasidad tayong gawin ito, mahihirapan tayo. Paano kung wala na tayong kapasidad? Paano kung wala na tayong sapat na pananalapi para tumulong sa gawain? Ano pa yung ating maibibigay na sakripisyo? Alam niyo, sabi ng ating Panginoon Jesus kina Josue, tawirin niyo ang ilog do Jordan. Dahil pagtawid doon, yun ay yung lupang Kanaan. Pero alam niyo ba, mga kapatid, yung kanilang pagtawid sa ilog Jordan, sa sandali na sila'y tumawid doon sa ilog, at tumuntong doon sa lupain ng mga Kanaan, nasa mga Kananita, yon ay isang deklarasyon ng giyera. Deklarasyon yon ng labanan. Kasi tumuntong na sila doon sa lupa na kung saan pagmamayari na kay Knights at saka ng iba pa. Ito'y isang labanan. Fight to the finish. Hindi ito fight sa simula lang. Di ba? Pwede nating tingnan sa buhay natin mga Kristiyano. Pwedeng mangyari na, ngayon, matatag tayo, nakikipaglaban tayo, kaya lamang hindi na tayo nakatapos ng labanan. Kasi bakit? Naiba na ang ating kaisipan. Diba? Nakakapareho na tayo ng kaisipan ng sanlibutan kung paano tayo haharap sa mga problemang to. It was a fight to the finish sa panahon nila Josue. Alam niyo po, doon sa lugar na yon, na kung saan ay nasa lugar ng Kanaan, doon ay nakapalibot at nandun lahat yung mga makakalaban nila. Yung mga Kanaan, sa mga Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites. Na kung saan ito yung mga bansang malulupit. Mga bansang talagang mga medyo higante ang tao. Sabi nga ng mga kasama ni Josue, yung 10 tiktik na kasama nila, sabi nila, pag tayo humarap sa kanila, lalamunin tayo ng buo. Ganon kababagsik ang mga taong to. Pero yung Kanaan, ang promised land ng ating Diyos. Gusto nating tamasain, gusto nating tanggapin yung pangako ng Diyos, meron tayong labanan na haharapin. Diba? Maraming tao ang gusto na tanggapin lagi ang pangako ng Diyos, pero ayaw makipaglaban. Yung courage para gawin yung kalooban ng Diyos, ayaw gawin. Sa umagang to, napakahalaga ng ating naririnig. Paalala sa ating lahat. Sa nangyayari ngayon, lahat naman, ito ang nararanasan natin. Kristiyano ka man o naman ang iyong relihiyon, nararanasan mo yung hirap. Ang buhay Kristiyano ay hindi laging masaya. Meron talaga tayong pagdadaanan. Meron talaga tayong inisyal na mararamdamang lungkot na dahil sa patnubay ng ating banal espiritu ng ating Diyos at pananampalataya, tayo ay bumabalik yung kagalakan. Pero lahat tayo nakakaranas ng tinatawag na kalungkutan. Meron tayong paglalaban. Meron tayong paglalaban. At dito sa nararanasan natin sa COVID, literally and spiritually, dapat tayo lumaban. Maraming tao gustong magtagumpay, pero ayaw pumasok ng labanan. Para tayo mag-champion, para tayo maging victorious, dapat meron tayong courage. Lumaban para tayo ay magtagumpay. Alam niyo po yung lakas ng loob o tapang ni Joshua. Ito yung nagdaan sa kanya. Ito yung nag-lead sa kanya upang yung pangako ng Diyos kanyang tamasahin. At pag binasa natin ang Biblia, alam na natin ang nangyari. Ang isang bagay lamang na napakasarap na marinig. At alam natin na marami na tayong naririnig na pangako ng Diyos. Gaya ng pangako ng Diyos kay Joshua sa verse 5, yung unang bahagi. Walang makagagapi sa iyo
habang ikay nabubuhay. Tayo man, mga kapatid. Pwedeng physically makaranas tayo ng mga karamdaman. Pero kailanman hindi tayo magagapi spiritually. Diba? Bagaman pwede nating maranasan pareho yan. Sabi sa ulitin ko, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Kailangan i-claim natin to. Bagaman yon ay direktang ipinangako ng Diyos na si Yahweh kay Joshua. Pero pag binasa natin ang Biblia, after ng panahon ni Joshua, libu-libong mga pangako ng Diyos nang ito, lahat ng ito'y inilala niya para sa atin. Na ang kailangan lamang para ito'y ating tamasahin at tanggapin. Dapat nakita natin ng maliwanag. Dapat magkaroon tayo ng lakas ng loob na sundin ang kanyang kalooban. Huwag tayo matakot kasi Diyos ang nangangako sa atin. Ang sabi ng ating Panginoong Sus, bago siya umakyat sa langit, nung siya'y namatay, and then nabuhay na maguli, and then bago siya umakyat sa langit, nung kausap na niya yung kanyang mga alagad at yung mga Kristiyano, ano sabi niya? I will be with you. Ang ating Panginoong Sus ang nangangako. Ang sabi niya sa Mateo 28:20, dalawang bahagi, tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang katapusan ng mundo. Kung ito'y paniniwalaan natin ng buong buo, tama si Josue na pinaniwalaan niya ang ating Diyos na si Yahweh nang sinabi, walang makagagapi sa iyo. Kasi bakit? Kung kasama natin ang Diyos, walang makagagapi sa atin. Tayo maging mananagumpay. Alam niyo po, napakasarap maranasan ang pangako ng Diyos. At alam ko lahat ng tao, whether Kristiyano o hindi, ay umaasa sa pangakong biyaya ng ating Diyos. Pero ang paalala sa atin, meron tayong dapat gawin. Pangatlong bagay na dapat nating gawin upang tayo makapagpatuloy ayon sa kalooban ng Diyos sa kabila ng mga bagay na ito, saturate our lives with Scripture. Punuin natin, puspusin natin ang ating buhay, ang ating isipan ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Ano ba yung salita ng Diyos? Ang sabi rito sa awit 119:105, ito yung popular na verse. Ang salita mo'y isang tanglaw, nasa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Di ba? Kung i-elaborate pa natin ito yung napakaliwanag. Kung gusto natin na sa buhay natin ay dumaan tayo sa landas na maliwanag sa ating lahat, ang sabi rito, dapat ilagay natin sa ating buhay sa salita ng Diyos. At kung meron labanan, ang sabi sa Efeso 6:1-16, pag binasa natin, mahaba yun, pero basahin nyo, ang salita mo ay kasutang pandigma. Kaya di ba, maliwanag to di ba? Kaya napakahalaga ng salita para yung ating kagustuhan na makita yung vision, yung ating kagustuhan na patuloy na magkaroon tayo ng courage, ay dapat punong-puno tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Malilimitahan ang ating pangitain, ang vision, kung limitado tayo sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ito yung gabay. Ito yung direktang ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pangitain. Very clear kay Joshua sa 1:8, sabi ni Yahweh doon, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Kasi sinabi ng Diyos kay Josue, pumasok kayo. Pero may paalala siya. Ang sabi niya, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganon, magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. Di ba yung nararanasan natin ngayon mga kapatid? Hirap ng buhay. Kagipitan. Pero ito, very clear ang sabi ng Diyos.
Pangako kay Josue at ito yung kiniklaim natin na gusto rin natin na igawad sa atin ng Diyos. Ang kailangan, magpakahalago tayo sa salita ng Diyos. At hindi lamang malaman sa ating isipan, hindi lamang ito tumatak sa ating isipan, kundi ang sabi rito, upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Hindi tayo mga tagapakinig lamang. Hindi tayo puro mga head knowledge lamang. Ang sabi ng Diyos, upang matupad mo ang lahat na nakasulat doon. Hindi ito binabanggit sa atin ng Diyos upang tayo maging matalino lamang ang ating isipan na marami tayong alam na salita. Marami tayong alam na verse. Walang kabuluhan yan kung hindi yan nakikita sa ating buhay. Kaya upang tayo ay magpatuloy sa ating buhay, kinakailangan tayo ay magkaroon ng tinatawag na kasaganaan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Mapuspos tayo ng salita ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, totally committed tayo. Hindi lamang na makaalam ng kanyang salita, kundi magawa ang kanyang salita. Pero siyempre, nakalulungkot man na sabihin, ito yung napakalaking nakikita natin na challenge ba o problema sa bayan ng Diyos. Maraming bahay, pag tinignan nyo ngayon, kahit hindi born again Christian, kahit ibang reliyon, may mga Bible sa tahanan. Pero yung Bible na yun, palamuti lang. Swerte na kung sa isang araw ay nakabasa ng bahagi. Pero sa napakaraming pagkakataon, hindi ito binabasa. Pero maraming Biblia. At ang isang mas nakalulungkot, doon naman sa mga merong Biblia at doon sa mga nagbabasa ng Biblia, nakalulungkot na hindi naman isinasakabuhayan ang laman ng Biblia. We must meditate. Ang sabi rito, dili-dilihin mo. Ang sabi sa ibang translation, pagbulay-bulayan mo. Hindi ito pagbabasa lamang pag sinabing nagdili-dili or di kaya ipinagbulay-bulayan habang nagbabasa. Hindi ito simpleng scanning lang na mata. Kundi ito yung malalim. Pag ini-internalize natin yung salita ng ating Diyos, inya-apply natin sa ating buhay. Nagkakaroon ito ng malawak na epekto sa ating kaisipan at sa ating buhay. Nasabi ron, meditate. Ang ilan sa mga dapat nating i-meditate kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, yung nakatala sa 1 Pedro 5:8, meditate on God's warning. Dili-dilihin mo, pagbulay-bulayan natin mga kapatid, yung babala ng ating Diyos. Kasi pag yan inabasa lamang natin, pero hindi natin pinagbulay-bulayan kung ano ba yung magiging bunga nito sa atin, simple lang, mawawala lang sa isipan. Pero sabi rito, meditate on God's warning. 1 Peter 5:8. Ang sabi rito, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aaligid at naghahanap ng malalapan. Ang diablo, nandyan lang sa paligid. Kung hindi natin isa sa puso, pagbubulay-bulayan ng todo sa ating puso, yung warning ng ating Diyos sa kanyang salita, maaaring mabiktima tayo ng kaaway. Kasi anytime nag-aabang siya. Kumukuha siya ng sitwasyon na pwedeng ikaw ay madaya niya. Meditate on God's wisdom. May pangako ang Diyos na karunungan. Nabasa lang natin, pero ano ba ang lalim nito para sa iyong buhay? Ang sabi sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunod. Mahalaga ba sa atin ang karunungan? Nabasa natin. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos, humingi ka, lumapit ka sa akin. Lumapit ka na may tapat na puso, may tunay na pagtitiwala. At ang sabi niya, ipagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Ang Biblia, marami tayong nakikita na kung ano yung mga ginawa ng ating Diyos, mga himala, mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang sa ngayon gumagawa ng himala ng ating Diyos. Pag ba ikay nagbabasa, napagbubulay-bulayan mo ba ito?
Sabi rito, meditate on God's great works. Baka hindi natin to napagbubulay-bulayan. Ako minsan, dumarating tayo. Kapag may ginagawa ang ating Panginoong Hesus, ako'y nag-aaral ng Bible, at meron siyang ginawang himala sa mga tao. Pag tayo nag-i-internalize, yung parang inilalagay natin ang ating sarili doon sa sitwasyong naroon tayo, ako'y napapaya. Ganon kalalim dapat ang ating pagbubulay-bulay o pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam natin ang ginawang sakripisyo ng ating Diyos. Diba? Ngayon, ito yung panahon na kung saan panahon ng ating Panginoong Hesus ay nagdadaan sa tinatawag na patungo sa kamatayan para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Para yung parusa na dapat ay tayo tumanggap. Ay siya ang tumanggap para tayo magkaroon ng kaligtasan. Napagbubulay-bulayan ba natin? Ikaw ba ay napapayak pag nakikita mo na dapat ikaw ang parusahan, pero ang ating Panginoong Hesus, siya ang namatay para sa iyo? Ito ba'y napakalalim na binabasa mo o natutuwa ka lamang na binabasa ang istorya? O napapanood mo sa TV yung kasaysayan ng ating Panginoon? Maraming sinasabi ang Diyos patungkol sa kanyang utos na dili-dilihin, pagbulay-bulayan ang kanyang salita. Bagaman marami yung meron pa isa. Meditate on His call. Baka nalilimutan natin yung panawagan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Ano ang sabi niya sa Mateo 6:33? Na akmang-akma sa panahong ito, na tayo mga Kristiyano dapat hindi tayo mapabilang sa mga problema, kundi dapat tayo kasama sa solusyon, gaya ng binanggit ko nung nakaraan. Ano sabi sa Mateo 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. May pinangako bang kulang ang Diyos? Yung kakainin natin? Yung ating iinumin? Yung ating garantin? Yung ating kagalingan? Dili-dilihin natin ang pangako ng Diyos. Ang ating Diyos ay tapat. Sabi niya, sa sandali na gawin natin ito. Isa kabuhayan natin. Ang buhay natin giginhawa at tayo magiging matangkad. Pangako yan ng ating Diyos. At panguli, para tayo makapagpatuloy ayon sa kalooban ng Diyos patungkol sa ating mga nararanasan. Pang-apat, rest in God's reassurance. Bagaman ang Biblia ay matagal nang nasulat, ito'y naipangako na 1,000 taon na nakalilipas sa kanyang mga anak. Pero patuloy, paulit-ulit, ang pangakong ito ay inilala niya sa lahat, sa bawat isa sa atin. Dapat pumanatag tayo doon sa pangako ng Diyos na siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa verse 9, sabi niya kay Joshua, tandaan mo ang bilin ko. Kung paano sinasabi ng Diyos sa bawat sa atin, tandaan natin ang salita na ating naririnig. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. May pagkukulang pa ba ang ating Diyos? Doon sa reassurance o doon sa assurance na kung saan ibinibigay sa atin?
buong buo pa rin. 3 beses na sinabi ng Diyos na si Yahweh kay Josue, be strong and of good courage. 3 times. Para bagang sinasabi sa ating kapanahunan, naiintindihan mo ba yung pangako ko? Uulitin ko, eto. And then, hindi pa rin tayo ganun. Tumutugon. Kaya muli, inuulit ng Diyos. Eto ang aking pangako. Kaya salamat sa buhay ni Joshua na kung saan ito ay nakita niya. Alam niyo, lahat tayo nagkakaroon pa rin ng maraming pagkukulang sa harap ng ating Diyos. But remember, our God is a God of many chances. Kung sasabihin na napakasama mo ngayon, kaya para bagang hindi ka na makakabalik sa Diyos, na para bagang sa dami ng kasalanan mo ay hindi na maipatatawad yan ng Diyos. Our God is a God of many chances. Nakita yun ni Joshua. Nang nangyari ito sa buhay ni David, na nakagawa ng napaka-horrible sin, binigyan siya ng panibagong pagkakataon ang ating Diyos na si Yahweh. Yung second chance, nakuha niya. Si Jonah, sa kabila na may pinagagawa sa kanya ang Diyos, pero ayaw niyang sumunod. Pero binigyan pa rin siya ng second chance ng ating Diyos na si Yahweh at siya'y nakapagpagamit sa ating Diyos. Si Peter, 3 times. Itinatwa ang ating Panginoong Jesus 3 times. Itinatwa niya sa kanyang buhay. Pero na siya'y nagbalik loob, pinatawad muli siya. He gave Peter a chance para pangunahan muli ang kanyang bayan. Kaya sabi ni Jesus kay Peter, sa iyong pagbabalik, palakasin mo ang mga kapatid. Diba? Alam niyo po, salamat sa Diyos. Sapagkat yung ating mga ginawa o maaaring sa kasalukuyan ay ginagawa na hindi nakalulugod sa Diyos, ay patuloy pa rin binibigyan tayo ng pagkakaroon ng ating Diyos na makapagbalik loob sa atin, na makapagsisi. Bagaman, siyempre, hindi natin alam lahat kung kailan yung magiging huli natin. Walang nakatitiyak sa atin kung kailan ang buhay nating ito ay mawawala sa mundo ito. Baka dumating sa pagkakataon na tayo'y nasa kasalanan pa rin at ang buhay na ito'y nawala na. Kaya marami pa rin, bagaman ang ating Diyos ay Diyos ng maraming pagkakataon para magbalik loob ang tao, marami pa rin ang napahamak. Kasi bakit? Yung pagkakataon na dapat ay kanilang pinuha ay hindi nila tinanggap. Alam niyo po, kailan ba yung ating magiging last chance? Kaya kung alam natin ang buhay na ito, ay hindi natin alam kung hanggang kailan. We must not stop. Hindi tayo dapat tumigil. We must move forward na gawin ang kalooban ng Diyos. Para anuman ang mangyari sa ating buhay, alam natin na sa piling tayo ng Diyos. Anuman ang nasa ating harapan, anumang pangit ang nakikita natin sa harapan, gaya ng nakita nila Josue nang sila'y papasok sa Kanaan. Anuman yung mga nakikita natin, let us continue to do God's will. Huwag tayong hihiwalay. Maaaring hindi maliwanag pa rin sa atin sa ngayon. Pero kung tayo, sangayon sa ating pinag-aralan, ay mayroong maliwanag na ngayon na pangitain sa pamamagitan ng ipaninimula na pag-alam ng kung ano yung kalooban ng Diyos. Na tayo magkaroon ng tinatawag na tapang na gawin ang kanyang kalooban. Punuin ang salita ng Diyos ang ating buhay at pumanatag tayo doon sa tinatawag na assurance na ipinapangako ng ating Diyos, tayo ay magtatagumpay. We will be victorious. We will survive the battle. Bilang pangwakas po, nais ko na basahin ang huling talata muli na kanina ay aking binasa para patuloy na baunin natin sa umagang ito.
Sa Josue 1:9, sinasabi ito ng Diyos sa atin na kanyang mga anak. Magpakatatag ka at lakasan ang ilog. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita, sa isang Diyos na mabuti, sa Diyos na kung saan punong-puno ng maraming pagkakataon para sa ating lahat. Palakpakan natin Diyos. Tayo lahat ay umupo, tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa mga salita mo. Nasa umagang ito'y patuloy na nagbigay sa amin ng kaunawaan kung paano kami makapagpapatuloy na naayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo na po ang bawat isa na nakapakinig, na nakapakanood ng iyong mga salita. Saan man kami naroon, O Diyos, patuloy nawa na ang salita mong ito'y magkaroon ng maliwanag at tunay na epekto sa aming buhay. Magabayan nawa kami at patuloy ng buhay ng bawat isa ay maging pagpapala, hindi lamang sa aming sarili, kundi maging sa aming kapwa. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.